Hi everyone, this is Christian, your ROS Ambassador in the Philippines. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isa sa pinakamalagang aspeto na kailangan nating matutunan bilang robotics developer na nagnanais na gamitin ang ROS para sa ating mga proyekto. At yan ay ang ating pag-aayos ng mga directories, script folders at lalo na ng ating mga ROS workspace. Kaya halina't simulan na natin. Ngayon, bilang panguna, upang magawa ang maikling takdang ito, kakailanganin natin ang mga sumusunod. Para sa ROS1 Noetic Ninjamis distribution, kailangan natin ng PC or virtual machine ng operating system ay Ubuntu version 20.04 with long-term support. Pangalawa, para sa ROS2 Humble Hawksbill, kailangan naman natin ng PC or virtual machine na ang OS ay Ubuntu 22.04 LTS. Ngayon, para sa ating mga manonood na hindi pa nakakapag-install ng ROS, maaari ninyong tingnan itong gabay o kaya naman ay inyong basahin o aralin ang opisyal na dokumentasyon sa mismong website ng ROS para sa pag-install ng mga ito. Sa kasalukuyan, ginagamit natin ang ROScheck platform ng The Construct upang isagawa ang ating mga takda ngayong araw. Para sa kasalukuyang configuration, ipagpapalagay natin na meron tayong computer na ang OS ay Ubuntu version 20.04 LTS at may naka-install na ROS1 Noetic Ninjamis. Ngayon, kung ating titignan, pag binuksan natin ang directory kung saan naroroon ang ating installation ng ROS, ay may makikita tayong folder na pinangalan ng catkin_ws. Itong nagsisilbing default na pangalan para sa mga pangunang workspace na ginagawa para sa ROS1. At para sa tutorial na ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa at gumamit ng maraming workspaces, pati na rin kung paano nyo maiging maayos ang kanilang malaman upang manatiling organisado at mabilis mapuntahan ang inyong mga source code para sa inyong mga proyekto. Una, pumunta tayo sa home directory natin. Dito, kung ating titignan, meron tayong mga folder na sumusunod sa naturang nomenclature para sa mga workspace folder. Ngayon, isipin na lang natin, ano kaya yung mangyayari kung meron tayong 100 proyektong kailangang gawin? Baka mamaya ay tila mapuno ng ating desktop view ng sangkatutak ng mga folder at ayaw natin nun. Kaya upang maiwasan ito, ay gagawa muna tayo ng folder na ating papangalan ng workspaces. Itong folder na ito ang magsisilbing lalagyan natin para sa lahat ng mga workspace na gagawin natin. Ngayon, sa loob nitong folder na ito ay gagawin natin ng unang workspace folder for ROS1. Para sa halimbawang ito, atin itong papangalan ng robot1_ws. Ngayon, kung inyong mapapagtanto, opo, ang workspace po ang siyang nagtataglay ng lahat ng kailangang code para sa isang robot. Pero ito'y ating tatalakayin na lamang sa susunod pang mga tutorial. Ngayon, matapos natin gawin ang folder na ito, kakailanganin natin gumawa ng source folder sa loob nito. Ano ang halaga nitong source folder na ito? Ito lang naman ang siyang naglalaman ng mga ROS packages na ating gagamitin para sa pagdisenyo ng ating robot. Nandito ang mga nodes, topics, messages at maging mga Python or C++ scripts na ating ipoprogram para sa mga parte ng ating robot. Kaya't gumawa na rin tayo ng halimbawang package at pangalanan nating camera1_package. Ngayon, kung inyong papansinin, ang mga ROS package ay siyang maituturing na mismong kumpone ng ating robot at maaari itong para sa camera, para sa motion planning at iba pa. Ngayon, para makagawa tayo ng package sa ROS1, gagamitin natin ang naturang syntax. Una, input natin ang catkin_create_package or PKG na command at sundan ng pangalan ng ating package na camera_package. Matapos nito ay ating isamang mga dependencies pero huwag niyo muna masyadong pansinin ng mga ito dahil matatalakay pa ito sa ibang pagkakataon. Ngayon, ilalagay natin ang ROS CPP at ROS Py upang magamit natin ang ROS sa C++ at Python at susundan rin natin ito ng parameter na std_messages na naglalaman ng mga standard messages na maaaring gamitin sa ating pagde-develop. Matapos natin itong patakbuhin, makikita natin na mayroong itong mga bagong laman na folder. Nandiyan ang mga CMake list at package.xml na siyang naglalarawan ng mga katangian ng naturang package na ating ginawa. Ang panibagong source folder naman ang siyang maglalaman ng ating mga C++ programs at kung nais nating mag-develop gamit ang Python, ay mainam na gumawa rin tayo ng scripts folder sa loob nito bilang standard practice sa maayos na pag-organisa ng mga dokumento at code.
Ngayon, upang kumpletuhin ang proseso, ating i-build ang naturang workspace na ating nilikha gamit ang syntax na ito. Subalit bago pa man yun, tayo muna ay muling tumungo o bumalik sa main folder ng ating workspace at saka natin patakbuhin ang command na catkin_make. Ngayon, ang pagpapatakbo nito ang siyang maninigurado na na-compile ang mga kinakailangang kumpone ng ating proyekto o workspace para ito'y gumana. At pagkatapos nito, kung ating titignan ng naturang workspace folder, mapapansin natin na nagkaroon tayo ng dalawang panibagong folder, ang build at devel. At sa loob naman ng ating source folder ay meron na tayong cmakelists.txt na file. Pag ganito ang lumabas sa folder nyo, congrats! Nakagawa na tayo ng ating unang workspace at package para sa ROS 1. Tingnan naman natin ang proseso para sa ROS 2. Ngayon naman ay tumatakbo ang ating sistema gamit ang Ubuntu 22.04 LTS at may naka-install na ROS 2 Humble Hawksbill. Para makagawa tayo ng workspace ay gagawa tayo ng kahalintulad na proseso tulad nung sa ROS 1 kung saan ay gagawa tayo ng workspace folder sa home directory natin. Sa loob nito ay gagawin natin ang ating ROS2 workspace na ating papangalanang robot1_ws. Ang sunod na akbang ay sisiguraduhin natin na source na natin ang ating ginagamit na ROS distro kung kaya't sa terminal ay papatakbuhin natin ng syntax na source op/ros/humble ang ating current ROS distribution /setup.bash. Matapos ito, ay tutungo tayo muli sa ginawa nating workspace folder. At gagawa tayo ng source folder sa loob nito. Matapos, ay papatakbuhin naman natin ang colcon build na command. Pero bago yun, balik muna tayo muli sa main folder ng workspace, tsaka natin siya i-enter. Ngayon, pag tinignan natin ang laman ng ating workspace folder, ay matatagpuan natin ang mga panibagong entry tulad na lamang ng install folder. Ngayon, ang install folder na ito ay naglalaman ng file na ang pangalan ay setup.bash. Itong kailangan nating isource sa simula ng ating bawat ROS project upang magamit natin ang mga packages sa loob nito. Kaya mula sa terminal, papatakbuhin natin ang command na ito. Matapos nito, kung meron tayong package at script sa loob, ay maaari na nating patakbuhin gamit ang ROS run at iba pang commands. At ayan, at dyan nagtatapos ang ating maikling gabay ukol sa paggawa ng workspaces para sa ROS 1 Noetic at ROS 2 Humble. Kung naging interesado kayo sa paksang ito, mainam na imbitahin ko na rin kayo para tignan ang iba pang mga kursong inihahandog ng The Construct upang mas matutunan nyo pa kung paano gumamit ng ROS, lalo na sa pagdisenyo at paggawa ng mga robot. Muli, this is Christian C. Anabeza, your ROS ambassador in the Philippines.